isa sa mga nakita ko noong nakaraang taon or last year na naging problema natin kaya hindi tayo nakapag-produce ng marami dahil na rin sa kakulangan ng ating mga materyales. So mayroon lang po tayo noon na ilang pirasong laying na, and karamihan po noon ay puro na RTL. So yun po dati yung pinag-umpisahan natin dito sa ating bagong area. And ayun nga, kulang po tayo sa production nung nakarang taon. Kaya naman ngayon ay mag-uumpisa na po akong mag-breed para sa ating magiging mga materyales. Although mayroon naman na tayong mga selected dito na gagawing materyales. Kaya lang hindi pa naman po ito sapat para sa ating gustong makuhang production. So ipapakita ko po sa inyo yung ating mga napiling inahin na ating breed. At ito po yung ating mga pinaka magagandang inahin na mayroon tayo ngayon dito sa farm. Actually mayroon pa po diyang iba, kaya lang 3 lang muna yung nilagay ko. Dahil nga sa yung iba ay may anak, and yung iba ay hindi pa naman pwedeng mangitlog. And ayun nga, actually lahat po ng materialis natin dyan na nandyan sa loob, selected na po natin dyan. Kaya lang yung iba is nangitlog na doon. And ito lang muna yung yung pinili ko, dahil pag nakapag-produce tayo dito ay dito po tayo kukuha ng ating mga gagawing materyales na inahin. So yung rooster naman ay hindi naman po tayo nag-iwan ng rooster dito, binibenta natin lahat. Kaya inahin lang po yung kukunin natin. And para po mapaganda yung ating pagbe-breed, syempre gumagamit po tayo ng mga magagandang produkto. So yung ginagamit natin ngayon para sa vitamins at saka sa mga pakain nila. So yung vitamins po, more on Battlecock po yung ginagamit natin, yung product ng mga Battlecock. Dahil napansin ko rin po na napakaganda ng Battlecock, and hindi po natin promote sinasabi ko lang po yung ginagamit natin. So sa ngayon is may egg 1,000 yung ating patubig. Tapos ang ating pinapakain ay GMP4 para sa mga breeders. Dinadagdagan ko rin po ng konting crack corn para uminit po yung kanilang katawan. So napakalamig po kasi dito sa amin. Tapos dito naman po sa ating mga panabong, bali nag-start na rin po mangitlog itong ating isang inahin. So ayan. And maganda naman po yung kanyang pangingitlog ngayon dahil tuloy-tuloy. So mayroon siyang 2 itlog. Mayroon ng 2 itlog. And pag mayroon na po siguro siyang 6 o mas maganda siguro 8 itlog, ay ilalabas ko po itong rooster. Pupurgahin ulit, papaliguan. And then ililipat po natin dun sa ating isang inahin. So ayan, kailangan po natin makapag-produce ng maraming materyales para hindi na po tayo mabibitin ngayong taon. So hindi man natin magagamit agad yung ating mga maproproduce na materyales, at least yung mga nauna na nandito ay binibreed na rin po natin para makapag-produce na po tayo ng ating pangbenta. So lahat po ng nandito na mapipisa, mapababae man po o lalaki, lahat po pambenta na yan para naman magtuloy-tuloy po yung ating pagpapatakbo dito sa ating maliit na manukan. And ayun, sa mga sisiw natin dito, Integra 1 po yung ating ginagamit. Syempre Bimig, yan po yung nakita ko. Hanggang sa 1 month is ginagamitan din po natin sila ng Integra 2. So itong mga nandito, magto 2 months na. Bali Integra 2 na po yung ginagamit natin dito. So sunod-sunod na po yan, Integra 3 hanggang GMP4 lang po yung ginagamit natin sa para sa breeder lang po natin. So karamihan po ng natin dito ay Bimig na ho. So maganda kasi yung Bimig and madali po siyang hanapin. So yun po yung kagandahan ng Bimig, and mabili. So marami pong bumibili ng Bimig, kaya yung mabibili nating feeds, sigurado po tayo na laging bago, kasi hindi po na-stock yung Bimig dito sa aming lugar. So hindi ko lang po alam sa ibang lugar.
kung ano po yung feeds na mabilis sa kanila. Pero dito po sa amin ay talagang ano lang po, malakas po talaga dito sa amin yung bimig. And ayun, kailangan lang po natin na magparami ngayon para naman mayroon tayong may supply. And syempre, hindi lang po natin iniisip yung pagpaparami, gusto rin po natin na malusog yung ating mga alaga. At kung malusog po sila, sigurado yung may produce po nila is malusog din. Kaya kahit papano, kahit native lang po sila, nagbibigay talaga tayo ng ng mga vitamins and yung mga electrolytes. Siyempre yung egg 1000 hindi po yung natatanggal. And pagka na-separate na po natin itong ating mga alagang pato, talagang makakapag-focus po tayo dito sa manok at pato. So sa ngayon kasi parang nadi-disturb sila. So minsan hinahabol nila yung mga pato, takot kasi mga pato natin, no. Na-stress siguro yung ating mga alaga kaya hindi sila pangitlog ng maayos. And ito na po yung Brahma natin, no. Nandiyan yung Brahma natin. Dito ko rin sa labas nilagay. Kahit na mangitlog man sila, alam po natin na magiging pure siya dahil nga sa nakanet naman itong buong area nila. So walang ibang nakakapasok na manok dito, kundi ito lang po ang ating mga alaga. So ayun, sana ngayong taon ay makapagparami tayo, makapag-produce tayo ng mga magagandang materyales. Dahil kahit dito sa ating mga panabong ay talagang ano po yan. So ayun, yung inahin natin, nangingitlog na naman. So talagang ano po, kahit tong panabong natin, mag-breed tayo para meron tayong maging materyales ngayong taon para next year magpaparami din po tayo ng ating mga alagang panabong.